Ako si Maria at ito ang aking kwento. Ang sarap ng kain ni Amethyst sa bayabas na may chicharon at ketchup na parang wala nang bukas kung umata. Halos lumuwa ng mata na Jack sa katititig, panay lunok at pigil nga habang nanonood. Nakasandal sa sofa si Wendy, nanlilisik ang mata pero may halong aliw sa anak. Anak, huminga ka naman saglit. Subo ka ng subo, inom ka ng tubig, baka mabulunan ka. Saway ni Wendy sa anak. Sunod-sunod kasi ang ginagawa nitong pagsubo ng bayabas. Ang sarap po, mama eh. Gusto nyo? Alok pa ni Amethyst. May ketchup pa sa gilid ng labi. Mabilis namang umiling si Wendy sa anak at napatingin sa manugang. Sa'yo lang yan, Amethyst, sabi ni Jax. O siya, ako'y matutulog na. Mukhang busog na tong si Amethyst. Paalam ni Wendy. Binalingan niya muli sa Jax. Ikaw nang bahala sa asawa mo. Marami naman siguro tong dinala mong bayabas. Tiyak na meron pang mga ngata itong anak ko. Natatawang sabi pa niya. Salamat po, ma, sa pagbabantay kay Amethyst. Pasasalamat ni Jack sabihin ng babae. Nakangiting tumango naman si Mama Wendy sa kanya, tsaka tumayo na para lumabas ng kwarto ng mag-asawa. Nang makalabas ang biyanan, tumabi ng upo si Jack sa asawa. Kumuha siya ng tissue at pinunasan ang bibig ni Amethyst. Parang bata naman tong asawa ko. Are you happy now? We can sleep after you eat. Tanong niya sabay titig sa mukha ng misis niya na may konting ketchup pa sa pisngi. Marahang tumango si Amethyst. Nasaan si Tatay Roger? Hanap niya. Baka tulog na. Buti na lang kakilala ni Tatay yung may-ari ng bahay sa kabila. May bayabas daw doon. Pinakausapan niya para sa'yo. Sagot ni Jax. Napangiti si Amethyst habang umunguya. Napatingin si Jax sa wall clock. Wife, 3:00 na ng madaling araw, hindi ka pa rin tapos? Hindi pa, ang dami-dami pa nito. Uubusin ko sana pero parang busog na ako. Sagot ni Amethyst habang tinitingnan ang bayabas at chicharon, tapos napatingin kay Jax. Nanlaki ang mga mata ni Jax, mabilis na umiling. Huwag mo akong tingnan ng ganyan. Hindi ko uubusin yan, wife. Baka ako yung ICU. Biglang sumimangot si Amethyst. Ilang segundo lang humikbi na siya. Umiyak na siya habang hawak ang bayabas. Nataranta si Jax. Oh no! Huwag kang umiyak, sige na. Bigyan mo ko kahit kalating bayabas. Ketchup lang, walang chicharon, please. Huwag mo na lang iyakan tong prutas. Isipin mong baby natin, wife. Lumapit siya ng kaunti. Magkahalong takot at awa ang nasa mukha. Para bang nasa pagitan siya ng pagsuko at pagbibigay ng buong loob. Napangiti si Amethyst sabay kuha ng bayabas. Nilagyan niya to ng maraming ketchup na halos lumubog na sa dami bago inabot kay Jax. Nanginginig ang mga kamay ni Jax habang kinukuha ang bayabas. Ito na ba yung huling tikim ko ng bayabas? Pabulong niyang sabi, parang sasabak sa matinding hamon. Hindi maipinta ang mukha niya habang unti-unting nilalapit ang bayabas sa bibig. Nakakapikit siya. Dahan-dahang umunguya, parang may kasamang dasal. Lasa siyang parang prutas na nagkatroma. Napakunot noo siya pero napatingin sa ngiti ni Amethyst. Masarap, di ba? Tanong ni Amethyst sa tila proud na proud pa. Masarap kasi ikaw ang nagbigay, sabi ni Jax. Pilit gumiti kahit medyo nanlalaki pa rin ang mga mata. Tuwang-tuwa si Amethyst at bigla siyang niyakap. Salamat. Kahit ayaw mo, tinikman mo pa rin para sa akin. Anything for you, wife. Kahit bayabas sa ketchup na may sipa ng chicharon. Bumalik siya sa tabi ni Amethyst at tinaplos ang tiyan nito. Sana lang tong baby natin, hindi hot sauce ang i-crave bukas. Tumawa si Amethyst at tinalikan sa Jack sa pisngi. Thank you. Kinabukasan, hindi nakapasok si Jack sa restaurant dahil sa nag-aalboroto niyang tiyan. Namimilipit siya sa sakit at ilang beses nang pabalik-balik sa banyo. Okay ka lang ba, Jax? Nag-aalalang tanong ni Amethyst habang papalapit sa asawa. Pinapawisan si Jax habang umiling. I'm okay. Tawagan mo si Anya. Magpasama ka muna dito, tiyak, tulog pa si mama. Magpapatid na lang ako sa driver papunta ng ospital. Ha? Masakit na masakit ba talaga? Gusto mo samahan kita? Tanong ni Amethyst. Halatang natataranta na.
Wife, calm down, okay? Kaya pa. Isipin mo ang baby natin, please. Pagpapakalma ni Jax. Call Anya para may kasama ka habang wala ako. Dagdag pa niya. Mahina ang boses pero pilit na pinapatatag. Mabilis na tumango si Amethyst, bagamat halatang hindi mapakali. Kahit hirap tumayo, pinilit ni Jax ang sarili. Ayaw niyang makita ni Amethyst na tuluyan siyang nanghihina. Tahimik lang siyang sinundan ng tingin ni Amethyst habang dahan-dahan itong naglakad palabas ng kwarto. Maya-maya napasugod si Tristan sa ospital. Tinawagan siya ni Jax matapos ilagay sa emergency ang status ng kanyang tiyan. Sa ospital, nakahiga si Jax sa ER bed. May nakasalpak na dextrose sa braso at may hot compress sa tiyan. Nakangisi si Tristan habang nakaupo sa tabi niya. May dalang bottled water at Yakult. Bro, seryoso, na-confine ka dahil sa bayabas? Sabay tawa ni Tristan, halos managlag sa upuan. Bayabas, ketchup at chicharon. Di ko akalain deadly combo pala yun. Napairap sa Jax pero halatang napipilitang ngumiti rin. Tigilan mo ko. Amethyst was so happy. Hindi ko kayang tanggihan habang pinapanood niya akong kinakain ng bayabas na may ketchup. Eh ngayon, sinong malungkot? Di ba ikaw? At ang bituka mo na ngayon may trust issues. Ang masakit, dehydrated daw ako. Sabi ni Doc parang nilinis yung loob ko. Parang may pressure washer na dumaan. Mas lalo pang tumawa si Tristan. Bro, yan ang tinatawag na love cleanse. Nilinis ka ng pagmamahal ni Mrs. pero literal. Ikaw kaya pakainin ko ng bayabas na may ketchup, tapos paprito ko pa para mas crispy ang epekto. No thanks, I love my stomach. Tumayo si Tristan, nilapag ang Yakult sa bedside table. Pero bro, seriously, ang sweet mo. Just remind Amethyst na next time, pili ka ng prutas na hindi pang rari sa tiyan mo. Buti hindi ko naranasan yan kay Catriona, nakakatakot. Tumawa na rin sa Jax kahit masakit ang tiyan. Pasalamat ka talaga, hindi mo naranasan to. Siguro next time sasabihin ko kay Amethyst, saging na lang or oatmeal. O sige, rest ka na. Text mo lang ako kung gusto mong sabayan sa banyo ulit. Hayop ka talaga, Tristan. Nagiyawan silang dalawa habang tinatakpan ni Jax ang tiyan niya sa katatawa. Nakalabas na sa ospital si Jax at nagpapahinga na lamang sa bahay. Isang araw din siyang na-confine at si Tristan hindi halos umalis sa tabi niya at nagbantay sa kanya sa ospital. Tahimik ang paligid habang nakahiga si Jax sa kama, nakatitig sa kisame. Maya-maya ay bumukas ang pinto at pumasok si Roger. How do you feel, Jax? Tanong ni Roger habang lumalapit sa kama. Nakatayo siya sa gilid nito. Saglit na tumahimik si Jax bago sumagot. Something worse would happen. Sobra mong pinagbigyan ng asawa mo. Napatingin si Jax sa kanyang ama. Mahina ngunit may ngiti sa kanyang labi. But I'm still here, right? Hindi na nagsalita si Roger. Sa halip, marahang hinaplos ang buhok ng anak at napabuntong hininga. Ramdam niyang bigat na pinagdaraanan nito. Kahit pilit itong pinapawi sa pamamagitan ng ngiti. Pinahirapan ka talaga ng asawa mo. Biruin mo, inubos mo lahat ng bayabas. May ketchup pa talaga? Natatawang sabi ni Roger, pilit kinukubli ang pag-aalala. Hindi siya makapaniwalang kayang gawin ni Jax ang ganong bagay, lalo na't hindi ito mahilig sa bayabas. Mahal mo na ba talaga? Seryosong tanong niya. Sabay tingin sa anak ng direkta. Nagkibit balikat si Jax habang nakayuko. I'm not sure, Tay, pero baka po. Ang alam ko lang, masaya ako sa mga ginagawa ko para kay Amethyst at sa anak namin. Gusto kong makita na masayang asawa ko. Gusto ko naroon ako palagi sa tabi niya. Sandaling natahimik si Roger bago muling nagsalita. Kapag ganyan ang nararamdaman mo, anak, baka nga pagmamahal na yan. Hindi ka naman sigurado sa simula pero hindi magtatagal kusa yung sisibol sa puso mo. Siguro nga, unti-unti, kusa na mismo na mararamdaman at tatanggapin niya sa sarili ang katotohanan. Mahal na nga niya si Amethyst. O baka hindi lang niya kayang aminin mismo sa asawa niya ang nararamdaman. Hindi pa ngayon. Hindi pa siya handa. Then what will happen next? Totohanan na? No more contract? Mabilis umiling sa Jax. Wala pa akong maisasagot dyan, Tay. Gusto ko munang manatili kami sa setup dahil sa kontrata. Yun ang dahilan kung ba't kami magkasama ngayon bilang mag-asawa. You know, from the start, I was against that contract.
Pumayag lang ako kasi yun ang gusto mo, Jax. Pero baka masaktan lalo si Amethyst. May anak na kayong dalawa. Pwede nyo nang totohanin ng lahat. Walang problema sa akin dahil sa maikling panahon, nakilala ko na rin siya. Nakita ko kung paano kanya tratuhin. Siguro mahal ka na nga talaga ni Amethyst. Tahimik sa Jax, walang salitang lumabas sa bibig niya. Pero sa loob niya naguguluhan pa rin. Baka nga mahal niya ako. Pero paano kung hindi? Paano kung ako lang tong nagdadala sa araw-araw na magkasama kami? Paano kung oras na mawala ang kontrata, mawala na rin ako sa mundo niya? Napatingin siya sa kanyang ama, matanda na ito, pero matalas pa rin ang mga mata, nakakabasa at nakakaramdam. Ayokong madaliin ang lahat, Tay, bulong na Jax. Gusto ko kung darating man yung araw na magtapat ako sa kanya, totoo na, walang pag-aalinlangan, wala ng kontrata. Gusto ko yung ako mismong pipiliin niya, hindi dahil kailangan niya, kundi dahil mahal din niya ako. Tumango si Roger, mabigat man ang dibdib. Sana nga anak, sana hindi na kayo magkasakit pa ng isa't isa. Dahil minsan, kahit gaano pa kabuti ang intensyon, kapag hindi napapanahon, nagiging mali pa rin. Pinaalam ni Jack sa ama ang tungkol sa kontrata nila ni Amethyst. Inamin niya mismo sa ama. Ayaw niya nang itago pa ang lahat at maunahan siya ng iba na magsabi. Maigi na lamang at naiintindihan siya nito. Nagawa lamang niya dahil desperado na siyang makahanap ng babaeng pwedeng pakasalan. Wala nang ang problema sa tatay Roger niya ang sa kanila ni Amethyst. Pero ang isang gumugulo ay ang nanay niya at ang relasyon nito sa asawa nito. Ayaw humiwalay ng nanay niya sa asawa nito. I am looking forward na may kasal kayo sa simbahan ni Amethyst. Ayokong lumaki ang apo ko saka kayo magpapakasal. Sa lalong madaling panahon, ipakilala mo ng asawa mo sa nanay mo. Malay mo makumbinsi mo si Jesusa na hiwalayan na ang Marlon na yun. Ipakilala mo ng asawa mo sa nanay mo. At dito na sa mansyon kayo tumira kasama natin. Natawa si Jax. Kilala ko po si nanay. Mahal na mahal niya ang Marlon na yun. Kahit nga gawin siyang punching bag nun, ayaw pa rin siyang hiwalayan. Paano pa kaya kung makilala niyang mag-ina? Sabi niya na napailing-iling. Napatigil sila sa pag-uusap nang may kumatok sa pinto. Come in, sagot ni Roger. Bumukas ang pintuan at sumilip si Amethyst. Pumasok ka, iha. I-check ko lang po si Jax, pasensya na po, nahihiyang sabi ni Amethyst. Tapos na rin kami mag-usap, anak. Pumasok ka na at kailangan ka na nitong anak ko. Nag-init ang buong mukha ni Amethyst sa tinuran ng biyan ng lalaki. Nahihiyang pumasok siya sa loob ng kwarto nila at umupo sa gilid ng kama. Kamusta ang pakiramdam mo? Hindi ba masakit ang tiyan mo? Mga tanong ni Amethyst. Okay na ang tiyan ko. Huwag ka nang mag-alala pa sa akin, wife. Sagot ni Jax na ginagap ang kamay ni Amethyst. Nahiya naman si Amethyst dahil nasa harapan pa nila si Tatay Roger. Napatikim si Roger. Sabay lumingon ang mag-asawa sa kanila. Lalabas na ako para masolon yung isa't isa. Makakaistorbo pa ako sa inyo. Matulog ka na, babantayan kita. Ako naman ngayon ang magbabantay sa'yo. Hindi nga kita nadalaw sa ospital. Dapat ako na asawa mo ang nag-aalaga sa'yo. Mahaba at taos-pusong sabi ni Amethyst. Nakokonsensya siya sa nangyari sa kanyang asawa. Pinakain niya to ng bayabas na may ketchup kaya sumama ang tiyan nito at di nakayanan kaya na ospital. Hindi mo kailangang magbantay. Naiintindihan ko kung bakit di ka makadalaw sa ospital at saka ayos lang sa akin yun, ospital yun. Bawal sa iyong amoy ng gamot. Makakasama kay baby. Tabihan mo lang ako, okay na ako ron. Ngumiti si Amethyst habang naiiyak. Humigpi siya. Di niya mapigilan ang bugso ng damdamin. Oh, why? Why is my wife crying like a baby? Hilam ng luha ang mga mata Amethyst habang nakatingin kay Jax. Kasalanan ko kung bakit ka na ospital. Hindi ko akalaing sasama ang tiyan mo kasi okay naman ako. Walang nangyari sa akin, pero bakit ikaw? Bakit ikaw pa nagkasakit? Nakukonsensya tuloy ako. Bulong niya, hindi makatingin kay Jack sa guilt na nararamdaman. Huwag mong sisihin ang sarili mo. Nagkataon lang talaga. Ikaw dapat ang nagpapahinga. Ako nang bahala sa sarili ko. Kayo ni baby ang dapat kong alagaan. Yumakap si Amethyst sa bewang ng asawa.
Natigilan si Jax, hindi agad nakakilos. Thank you. Alam ko na dahil sa kontrata at kay baby, kaya mo ko pinahalagahan ng ganito. I'm sorry, Jax. Mas mabang umasa na isang araw, mamahalin mo rin ako, kagaya ng mga pinapakita ko. Umiiyak na sabi ni Amethyst. Nanginginig ang kamay ni Jax habang hinahagod ang buhok ni Amethyst. Napatunga ito sa kanya at sinalubong ang tingin niya. Napatitig siya at naglumikot ang mga mata. Mahal kita, Jax. Alam ko pangit na sa akin manggaling to pero pwede ko bang malaman kung mahal mo rin ako? Nakikiusap ang mga mata ni Amethyst. Panay ang tulo ng kanyang luha. Pinunasan ni Jax sa mga luha ng asawa at saka ngumiti. Ano bang pakiramdam mo kapag ganito ako kalapit sa'yo? Bumilis ang tibok ng puso ni Amethyst. Napaayos siya ng upo at tumarap kay Jax. Parang naging blankong paligid niya at tayong asawa ang kanyang nakikita. Nagdadalawa pa nga ang tingin niya kay Jax. Shit, nahihilo ko. Usal niya at biglang nagbaba ng tingin. Wife, nagmumura ka. Where did you learn that? Natutop ni Amethyst ang kanyang bibig at mahinang pinalo ang bibig. Sorry, initian ni Jax ang asawa. Nahihilo ka ba? Marahang tumango si Amethyst bilang tugon. Lay down here. Kung ano-ano kasing iniisip mo. Tinapik pa niya ang kanyang hita, hudyat na doon ihiga ni Amethyst ang ulo niya. Hindi sumunod si Amethyst. Sa halip, patiin pa rin niyang tinitigan sa Jax. Masama bang magtanong? Gusto ko lang malaman ang nararamdaman mo. Gusto ko lang na hindi manghula sa lahat ng mga pinapakita mo. Alam ko, nagsimula tayo sa isang kontrata at alam na alam mo. Una pa na mahal ako. Sinasabi ko na yun sa'yo. Kaya parati mo lang ako nire-reject. Ang sakit kaya maghabol sa lalaking wala namang pagtingin sa'yo. Muli, di na naman napigilan ni Amethyst sa mga luha niya. Sa isip niya, ganito siguro ang mga buntis, iyakin at pabago-bago ang mood. Napasingap siya na walang pasabi, siniil siya ng banayad na halik ni Jax sa labi. Napamurang sambit si Amethyst, napakunot ang noon Jax sa narinig. Wife, you're cursing. Hindi ko gusto na nagmumura ka. Pwede ka namang magmura kapag umuungol. Napaiwas ng tingin si Amethyst, tinatago ang pamumula ng kanyang buong mukha. Nangahalik ka kasi nang walang pasabi. Anong gusto mong maging reaksyon ko? Eh di gumanti ng halik. Di ba yun naman ang dapat? Gustong pigilan ni Amethyst ang kanyang tawa. Pero hindi niya napigilan ang mapangiti habang nakatitig sa lalaking mahal niya. Kahit nahihilo siya, pakiramdam niya ang gaan lang na nakikita ng klaro ang gwapong mukha ni Jax. Ano muna tayo? Balik niyang tanong. Napaismid si Jax. Does that really matter? Walang ganang tanong niya. Nalaki ang mga mata ni Amethyst. Ano ba sa akala mo? Aba Jax, virgin mo akong nakuha ha? Dinugo ako at ang sakit ng ano ko tapos ngayon buntis na ako. Parang deserve ko namang malaman ang nararamdaman mo. Nakakasama ka talaga ng loob kahit kailan. Parati ka nalang ganyan sa akin. Ang hirap-hirap pa sa'yong mahalin din ako. Hinanakit niya na humagulgol na ng malakas na iyak. Kumirot ang puso niya sa sinabi ni Jax, para bang wala tong pakialam sa nararamdaman niya. Palagi na lang siyang binabaliwala, pati ang damdamin niya. Masyado namang maramdamin ng asawa ko. Kapag ba sinabi kong mahal kita, anong gagawin mo? Napaawang ng malaki ang bibig ni Amethyst. Ito na ba? Putik, ito na yata ang hinihintay niya. After 100 years, mapapasagot din niya si Jax. Sabihin mo na lang, ayoko nang sinasagot ako ng puro tanong. Pagalit niyang usal pero syempre kunwari lang dahil gusto niyang marinig ang mismong bibig ni Jax na mahal din siya nito. Humalakak ng pagkalakas-lakas sa Jax, tawa na kinukuha ang galit ni Amethyst. Let's sleep and cuddle. Pagod na ako, wife. Humiga siya at inuna ng kanyang mga palad pero ang kanyang mata na kay Amethyst. Gusto niyang makita nito ang reaksyon sa sinabi niya. Matulog kang mag-isa. Yakapin mong unan, total mas masarap kaya yun dahil malambot. Ines na sagot ni Amethyst, saka binaba ang mga paa sa kama. Akma na siyang tatayo na magsalita sa Jax. I love you. Kahit manhidgat gusto mo pang marinig kaysa maramdaman ang totoong feelings ko para sa'yo. Naistatwa si Amethyst. Tama bang dinig niya? Mahinang tinapik ni Amethyst ang pisngi. Baka panaginip to at mali ang gising niya kaninang hapon. Napapadalas na kasi ang pagiging antukin niya na normal lang sa isang buntis kagaya niya. Binabangungot na ata ako. Bulalas niya na muling tinapik ang magkabila ang pisngi.
Muling humalakak si Jax ng malakas. Parang akala ni Amethyst tila di yun galing sa mismong bibig niya. Baka iniisip rin itong maaaring nagbibiro lamang siya. Do you want me to repeat what I said? Kasi handa naman akong ulit-ulitin yon hanggang sa maniwala ka. Mahal kita. Seryosong sabi ni Jax sabay hawak sa mukha ni Amethyst. Nakipagtitigan siya, mata sa mata. Nagdumikot ang mga mata ni Amethyst. Napapikit-pikit pa siya ng kanyang mga mata. Pwedeng pakiulit? Yung dahan-dahan para rinig ko ang bawat katagang binibigkas mo. Ngumiti si Jax dahil mahal niya si Amethyst. Pagbibigyan niya ang special request nito. Wala na sigurong problema kung di niya itatago pa ang nararamdaman. Matagal na rin naman siyang nauuhaw sa pagkakataong ipakita kung gaano ito kamahal. Hindi lang sa kilos kundi sa mga salitang matagal niyang kinimkim. Paniwalaan mong lahat ng sasabihin ko. I love you, Amethyst Vera Baruel. Mahal na mahal kita, pati na ang maliit na bunga ng ating pagmamahalan. Ikaw at si baby ang kukumpleto sa buhay ko. Hindi naging madali para sa iyo na pakisamahan ako. Alam ko yun. May rason lang ako kung bakit huli na nang inamin ko sa iyo ang damdamin ko. Binitawan na ni Jax ang mukha ni Amethyst pero si Amethyst nakatulala pa rin at di na nakakilos. Nabalutan ng pag-aalala ang mukha niya na makitang unti-unti tumutulo ang luha ng asawa niya. Wife, huwag ka nang umiyak. Magsalita ka kaya. Makakasama sa anak natin ang ginagawa mo. Sambit ni Jax na napabuntong hininga. Pinunasan ni Amethyst ang luha niya. Hindi na kasi niya mapigilan ang sarili sa pagbuhos ng mga luha niya. Ang tagal niyang inasam ito. Sa sobrang tagal, muntik na siyang mapagod. Muntik na siyang bumigay at sumuko, pero nanaig pa rin ang damdamin niya. Yung pagmamahal niya kay Jax, ang parating nangingibabaw sa lahat ng kanyang sakit at pait na nararanasan. Siyempre, isama niya ng anak nila. Isusuko ba niya kung meron nang bunga? Masaya ako. Parang gusto ko na lang makasama ka hanggang sa huling hininga ko. Nanlaki ang mata ni Jax at agad niyang niyakap si Amethyst. Don't say that. You will live forever. Magkasama tayo habang buhay. Yun dapat. Mahinang usal niya habang unti-unting lumuwag ang yakap niya sa asawa. Tumango si Amethyst bilang pagsang-ayon. To infinity and forever ba? Yes. Ikaw lang at ako habang buhay at saka walang iwanan. Sagot ni Jax. Inihilig ni Amethyst ang ulo sa dibdib ng asawa. May request pa akong isa. Anything for you, my wife. Sabihin mo lang. Mabilis umayos ng upo si Amethyst at tumitig sa mata ni Jax. Pwede bang ligawan mo ko? Ang unfair kasi. Pag naikwento ko ang tungkol sa atin, pagkatapos sasabihin ko ako ang naligaw. Uso pa ba yon? Pwede namang sabihin mo sa kanila na patay ako sa'yo, kahit ikaw ang nanligaw, hindi ba? Pinipigilan ni Amethyst ang kilig. Nakakainis ka. Yung pagiging nonchalant mo talaga, kakaiba ka, no? I express my love in action rather than words, wife. Ang tagal-tagal ko na rin tinatawag kang wife. Hindi mo pa rin alam, mahal na mahal kita? Hindi nakasagot si Amethyst. Ang hirap naman, manghuhula ka pa. At siya pa naging manhid ngayon. Kahit ramdam na ramdam niya ang lahat ng senyales na mahal nga siya ni Jax. Iba pa rin talaga ang pakiramdam kapag narinig mong sinasabi yon sa harapan mo. Basta. Gusto ko pa rin maranasan na maligawan kahit isang araw lang pagkatapos sasagutin agad kita. Tumawa na naman si Jax. Alright, kung di lang kita mahal hindi ko yun gagawin. Saka buntis ka pa naman. Baka palagi nakasimangot ang mukha ng anak natin paglabas. Thank you. Matamis ang iting sabi ni Amethyst. I love you. Namula agad ang mukha ni Amethyst sa tugon ni Jax. Nakatulala na naman ng mga katagang iyon. I love you more. Tugon niya. May reward ba ako pagkatapos ng panliligaw? Tanong ni Jax, may halong ngiti. Napaisip si Amethyst sa tanong ng asawa. Okay, kahit anong hilingin mo. Kahit gabi-gabi? Napataas ang kilay ni Amethyst. Anong gabi-gabi? Alam mo na yun. Official na tayo so I can make love to you every single night. Aniya, sabay hila sa bewang ni Amethyst at tinikit ang katawan dito. Napasinghap si Amethyst. Akala ko ba maliligaw ka muna? Ngayon pa lang hinihingi mo na agad ang reward?
Hindi naman ako humihingi. Kinukuha ko lang ang karapat-dapat para sa isang lalaking nag-effort maligaw ng sariling asawa. Bulong na Jax habang dumadampi ang labi niya sa leg nito. Ang advance manghingi ng rewards ni Jax, hindi pa nga sinasagot. Grabe ka, bulong ni Amethyst, nanginginig ang boses. Pero hindi tumututol ang gumapang kamay ni Jax sa ilalim ng kanyang blouse. Baka naman pwede mo nang i-claim ang prize. Gabi na rin naman. At natigang ako na isang araw dahil na-confine ako. Aniya, habang unti-unti nang hinuhubad ang mga damit ni Amethyst. Hindi na siya nakasagot. Sa halip, hinayaan na lang niyang mahulog ang sarili sa mga bisig ni Jax. At sa kabila ng pag-iimpilyo nito, asawa niya pa rin ito. At ngayong gabi ang simula ng panliligaw pero mapangahas.